Good morning mga ka-Rojas, good morning. Welcome back po muli dito sa aming channel. Bali May 6 ngayon, araw ng Lunes. Ayan, bigay tayo ng update, assignment ngayong umaga sa mga ongoing project natin dito sa Lumina. At syempre doon na rin sa Metroville. Okay, punta muna tayo rito sa Phase 3. Bali mga ka-Ross, meron po tayong pupuntahan muna sa Phase 6. So bibisitahin muna natin yon. Dahil itong linggo naka-schedule po yung kuryente. So yung meter base doon malalagyan na po ng supply ng kuryente. Tapos dito sa Phase 3 meron tayong ikatlong project na uumpisahan dito, pero puro demolish lang muna. Papabaklas lang muna natin lahat ng mga dating naka-install. Naalala nyo, meron akong inocular visit dito na naka-line up din po sa atin, matagal na. So ngayon pa lang po siya mauumpisahan. Ganda ng weather, sana ganito hanggang mamaya. So bale ito mga karaw, samahan nyo po muli kami ngayong araw po ng Lunes. And enjoy watching po. Good morning and good morning sa ating client owner. Ito yung ating unang pinuntahan dito sa project natin sa Phase 3. Bali ang assignment namin po rito ay slab extension. So check natin kung darating ngayong araw yung ating steel deck. Yan, i-share namin sa inyo kung gaano karami yung magagamit dito. At saka kung ano yung dimension nitong ginagawa namin slab extension. Ito kasi yung pinakamalaki na ginagawa namin dito sa Lumina. Sa lahat ng nagawa namin dito, ito yung pinakamalaking may corner area. Sa ngayon, pinabibilang ko lang po muna yung ating mga materyales. Yung natirang bakal, yung natira rito 12mm and 10mm. Tapos pinabibilang ko na rin kung ilang panukod yung mga magagamit dito. Okay, bati muna tayo. Tam, good morning Tam. Good morning sir. Yeah, good morning. Tsaka si Marvin, good morning Marvin. Good morning. Yan. Ito pa yung mga natirang mga materialis natin para sa mga pinulik board at saka sa mga coconut lumbers. Yan, halos nagamit na sa mga sidings. Bali ito mga pang-bracing, mga gamit po ito. Yan, pinasusukat ko na rin kay Kuya Boy kung ilang bakal ang mga gamit po sa matting natin. Bali single matting lang ito. Kuya Boy, good morning po. Good morning, boss. Good morning. Si Bilog nandito na, at saka si Adonis. Good morning, Log. Good morning. Master Jojo, good morning. Good morning. Si Bilog, good morning. Si Adonis pala. Lagi kasi kayo magkasama. Pero hindi tayo magkamukha pre So ayan, asikasuhin po muna namin to. May pa-deliver na po natin sa hardware store. So coconut lumber more on 2x3 mga panukod. Bali naka steel deck naman to, kaya hindi ganun kadami yung kailangan natin mga kahoy. Yan. Dito naman tayo sa bagong project natin dito sa Phase 3. Bali ito nga po pala, maglalagay tayo ng 2 tao dito para magpaklas ng kwarto, ng kisame, at saka ng ating dating lababo na inabot po natin dito. Ito yung vlog ko nung nakaraan linggo. So ang gagawin muna namin dito, clearing muna kasi inabot natin na may mga gamit po sa loob. Oh, sakto may walis. May walis pala rito. Ayan. So dito si Marvin Pepesto tsaka si Tamtam. Ayan. Bale ito yung unang mga ipababaklas natin. So yung arco rito, yan, papatanggal po natin yan. Gagawin lang natin itong isang straight na plane. Tapos ito ang dating lababo niya. Yan, tatanggalin yan. Tam yung lababo pag yan na lang ha. Babalikan ko. Yan, tapos pinalalabas natin lahat. Lahat dito na nandito ngayon, yung mga hollow blocks na yan ay lalabas. Bali maluwag po rito. Yan, maluwag at saka sementado na, kaya maganda maglagay ng materials dito. Tsaka lahat po ito, yan, papalabas muna natin. Yan, ipapabaklas din po natin to. Yan, papabaklas din natin, tsaka yung riser, yung gawa sa plywood. Tapos ito rin, yan, papabaklas din po natin. Tapos ipapademolish din po natin hamba. At saka dito, yan, meron kaming iiwan na layout
dyan para titibagin nila. At saka lahat ng kisame po sa taas at saka partition ay ipapabaklas po natin lahat. Meron na siyang existing na bubong. Iwanan natin ang markings. Yung partition. Plywood. Kung ano yung sukat ng partition, yun din. Ano kaya ito? Studs ka? Baka studs siguro. Malalaman natin pag napaklas. Ayan, babaguhin. Hindi na, ganyan na. Ayan na yan. Iyan na lang, i-maintenance lang natin. Repair and maintenance. Hindi ba sa pakita naman? Ganda sana, no? Oo, kahit flashy kasi maiksi eh. Clearing lang, clearing. Ito, madali lang itong tibagin. Tapos mamaya babalikan natin yung lababo para hindi magkaroon ng damage. Punta naman tayo rito sa ginagawa ni Jamil dito sa phase 3. Ay kukunin lang ako mga sukat dito para sa wall floated panel at saka sa tiles. Bali dito kukuha natin ng sukat. Nasusukatan natin to. Bibili tayo ng tiles na gagamitin po rito. Yung wall na yan simula po rito, dito banda. Sa dalawang pin light na yan, kakabitan po natin ng tiles yan pababa. Tapos yung the rest, na may konting space pa dito, lalagyan naman natin ng wall fluted panel. Ito na yung nagawa rito. Sa toilet and bathroom, may flooring na siya. Tapos yung shower area, nakadrop ng baha dito. Dito nagmamasilya si Jamil. Jamil, good morning! Good morning! Ayun na, kasi na. Sa nakaraan, nagdagdag pa tayo ng polytop dito, 4 na litro pa. Yan, tinatapos na lang ni Master Jojo yung mga finishing carpentry sa Metroville kapag okay na. Doon muna natin ilalagay si Jamil. Ano naman siya muna magpipintura. Pwede na palang installan ng kornisa to. Ayun, bakit may kornisa pa tayo. Tapos yung iba dyan, para po dun sa toilet and bath, dun sa may sa taas. Sa CR pala. CR sa taas. Nakukunan ko lang ng sukat. Okay na, nakuha na natin ng sukat. Bali, ang sukat nito is 240 cm yung height. Tapos 3 layer ng tiles yung papasok. Bali yung sukat nga pala ng tiles natin 15 by 60. So 180 cm po yung ano niya, yung pinaka length niya. Yan, bali ilan kaya ang papasok doon? 16 times 3. Yan 48 pieces na tiles po to.
15 cm by 60. Tapos ang wall fluted panel natin, meron dito 2, dito 4. Yan, 4 dyan. Tapos pagdating naman po dyan sa taas, ayan yung part na yan, yung wall na yan, siyam, bali 15 wall fluted panel ang bibili natin. Dito naman tayo sa phase 4. Yung ginagawa natin na isang inner na row house. Meron lang akong kukunin dito na gamit. Dadaling ko dun pabalik kila Tamtam at saka kay Marvin. Si Ricky, good morning Rick, good morning. Tsaka si JJ, good morning. Morning, boss. Yan, plastering pa rin ba, no? Plastering pa rin. Oo. Yan, plastering pa rin po tayo. Di bale, marami tayong buhangin dyan. Tsaka meron tayong Sahara at saka semento. Ayan yung semento natin. Nabibilang na lang. Yan, waterproofing. Ito na yung mga nagawa nila. Yun. Tapos ito na lang. Yung likod nito wala pa, no? Wala pa. Sige. Yung usapan pala natin doon sa pinakailalim sa likod, yung yung may pahid. Kapal-kapalan niya yung waterproofing doon. Sige. Tapos ito ipapabaklas na po natin itong isang bintana para malagyan na rin po ng asinta ng hollow blocks at malagyan na rin ng plastering. Kasya na ito, boss. Dalawa. Kasya na yan, sakto yan, sakto. Saktuhan lang yung mga materials natin dito. Labor and materials kasi ang kontrata natin. Tapos yung binanggit ko sa kanya sa bandang likod, kailangan maganda po yung pagkaka-plastering. Yung pinakailalim yung tinutukoy ko. Kasi yung lupa rito, mas mataas po yung lupa sa likod kumpara dito. Kaya kapag umulan, at least pamahayan ng tubig, hindi po tatagos dito. So, ito na lang pala sa loob, no? Sa loob, ito na lang. At saka ito, para sa plastering. Pag natapos nila yan, pwede na po tayo magpa-schedule dito ng trusses para sa bubong. Ito bahagyang papaluwagin natin, pero pwede na yata dito. So, pwede na tayo magpa-deliver ng mga hard duplex board dito. Ang kisame nga pala nito, ang finish nito naka-hard duplex, fiber cement board. Naka-cement board po tayo dyan. So, kadalasan sa mga ginagawa namin bahay ngayon, PVC panel. So, dito hard duplex. Pero may mga insulation po siya. So, insulation, tapos framing, then hard duplex. Ganun din sa dulo. Toilet and bathroom, ganun din. So, ito lang muna yung assignment nila. Ayan. Wall plastering pa rin. Chief, morning! Sir. Daan muna tayo rito sa phase 6. Okay, nandito naman tayo sa phase 6. Ayan, yung mga naiwan po natin dito. Meron tayong buhangin doon, konting panambak, may konting kalat, pati ito dito. Yan sa atin po lahat yan. Yan, bali wala pa po siyang kuryente. Pero ayan, nakasetup na yung meter base. Ngayon po daw nakaschedule yan, itong buong linggo na to. So hintayin natin. Kapag nagkaroon ng kuryente to, ang unang gagawin po namin dito yung second floor. Yan, lalagyan natin ng 3-bedroom partition doon. Tapos yung ceiling naman dito sa first floor, magagamit natin pang partition. Sa mga nagtatanong, nanghihingi ng update sa atin dito. Bali sa ngayon, hindi makagawa dahil yung gawa natin dito kailangan na ng kuryente. Tsaka may nakatira na po sa kabila. Yan po yung huling turnover po natin dito. Yan, willing naman po sila ma'am at saka sila sir na makikonnect po ng kuryente. Kaso nga lang, nakakahiya po yung mga istorbo tayo kapag ganyan, matutulog sila, makikisaksak tayo ng kuryente, syempre kakatok tayo sa kanila. Kaya nagpasya na lang po kami ni client owner dito na hintayin na lang po talaga namin yung kuryente nitong unit.
Yan na. Kapag kapag nagpapagawa po kayo tapos gusto nyo magmadali, kailangan po may tubig at kuryente na. Huwag kayong magpagawa ng wala pa, lalo na gusto nyo ng madalian. Pero sa setup namin ito ni client owner, hindi naman po sila nagmamadali. Kaya inumpisahan po namin to kahit wala pa po siyang kuryente. Yan, dyan po kami nakikiconnect nun sa kabila. Tapos pinag-usapan na lang po yung regarding sa bayad, pwedeng hati, ayun, ganun. So sa ngayon, ganito na muna siya. Sa mga nagbe-message at saka nagko-comment po sa comment section kung kamusta na po to. Yun, iniwan lang po namin ng bahagya to kasi kailangan po talaga natin na karoon ng kuryente muna. Okay na po tayo rito. Bali babalik po uli ako sa phase 3 doon sa bagong ginagawa na nila Tamtam at saka ni Marvin. Hatid lang natin tong kabra. Tara. Tama. Nakalabas na yung ibang gamit. Yan, malinis na rin dito. Yan, umpisa na ng baklasan. Yan, umpisa na. Babalikan ko ito mamaya. Yan, bali doon muna ito sa bodega para hindi madisgrasya rito. Yan, meron tayong gate pass para sa phase 4. Sa ginagawa ng mag-ama ni Ricky at ni Chichi. Ito yung 18 pieces na metal paring at saka fairing channel natin. Tapos samahan mo ng 2 box ng blind rivet 1/8x3/4. Padala mo lang dito. Tapos W clip ate, mga 80 pieces po. Yung 4 yung ngipin. Ay, sino mo nga yung ngipin dyan? Yan, sakto yan, 4 ngipin. Ito lang muna. Isa lang, te. Sa phase 4. Yung sa phase 4 lang muna. Mamaya na pa. Yan, mamaya na yung sa phase 3. Kinukuha pa yung gate pass niyan. Salamat po ate. Yan, nangingi si Kuya Boy ng guantes. Sakto. Ito, pwede makita yung bill natin doon sa 10:15. Ito yung mga nabanggit kong ipapadeliver mo. Ngayon, bali nilalakad pa ni Mrs. yung gate pass. Yan, 9,050 pesos. Ito, maya na po ako magbabayad ha. Babalik po ako. Salamat. Thank you po. Okay, nabigyan na natin si Kuya Boy ng guantes. Tapos yung ibang tropa rin yan, bibigyan natin. Ito po kasing bakal na to, mainit kapag hinahawakan. Yan, nakababad po kasi siya sa araw. Yan, nagpuputol na si Kuya ng bakal dito. Yan, basta maaprobahan lang po yung natin, gate pass. Itatawag ko kagad po sa hardware yung mga pinaresibo natin para ma-deliver na rito. Dito tayo muna sa gate, sa may office. Ayan, bali si Mrs. po yung kukuha ng gate pass. May konting problema. So lagi ko inuulit-ulit alam niya na. Wala na naman tao rito sa opisina. So paano yung gate pass natin kapag ganun, no? Di ba yung sa phase 3 naman, kahit hindi ko muna bilhin yung tiles at saka wall fluted panel, pwede naman ihabol na lang yun. Dahil ang gagawa naman kasi na sila Master Jojo, nasa Metroville sila, tsaka si Louie. Pero yung project natin dito sa Block 10, ginagawa natin na slab dyan. Ang may gate pass lang tayo, yung bakal at saka yung 2x2. Pero yung 2x3, hindi muna kasi natin kinuhaan yung kasi ipapa-estimate pa natin kung ilan yung bilang. Kailangan kasi sakto lang, hindi tayo nagpapasobra. So walang gate pass yung 2x3, pero the rest meron. Siguro kahit mahuli na lang yung 2x3x10 na Coco Lumbers, ipapadeliver ko na yung iba. Buhanging graba, meron din naman tayo. Ang validity lang kasi dito talaga, yan, lagi nyo na naririnig sa akin ito noon, isa 6 days or 7 days. So meron pa tayo rito, ayan. May on hand pa tayo. Expiration pa nito is May 10 pa. Yan, may ilang araw pa tayo, 4 na araw. Kaso nga lang, ang meron lang tayo rito is yung steel deck
steel deck at saka yung ating 12mm at saka yung 2x2 Ocolanders. Yan yung sa project naman natin sa phase 4. Yan, hindi pa naman expired yung ano nun, yung gate pass, kaya pinadeliver na natin. So time check 9:47. Tapos ang tanggap lang nila rito alas 12. Hindi pa natin alam, walang kasigurado kung makakapasok yung mga taga-office ngayon. Anong sabi daw? Mamaya pa daw. Mamaya pa. Eh di ba alis kayo ngayon? Tatay na. Dapat may CR na dyan eh. Hindi na matulog yung mga tao. So sinama lang natin sa video kasi ano lang, reality vlog naman kasi ginagawa natin. Nirarally natin yung guard. Nirarally na. Tayo sanay na tayo dyan, hindi na bago sa atin yan eh. Kawawa din yung guard. Ang kawawalan talaga dito yung nag-day off pa sa trabaho para kumuha lang ng gate pass. Tapos galing sa malayo. Galing sa malayo, yun lang yung kawawa rito. Pero yung mga kagaya naman natin, makakapaghintay tayo. So ika nga, kahit may delay sa gate pass, magagawa naman po ng paraan kasi meron pa tayong mga previous gate pass na hindi pa naman expired. Advance lang talaga kami. Mas gusto namin advance kasi nga dahil nga sa sitwasyon na minsan nangyayari rito sa opisina. Ano, hintayin nyo pa ba? Oo. Kasi pagka wala na yung pinan niya. Oh, sige. Una na ako ha. Dito naman tayo sa Metroville. Yan, pinagpapatuloy ni Master Jojo sa cabinet dito sa ilalim ng staircase. Yan o. Si Louie, hindi yata naka-headset ah. Naka-headset. Good morning, Louie. Good morning. Yan, dito naman yung installation ng tiles. May basag na kagad tayo, Louie ah. Basagin kagad tayo na isa. Si Kuya Dindo maaga pumunta dito. Kuya Dindo. Good morning po. Oy, good morning. Yan. Ano na meron dito? Yung kornisa. Yan, pinipinturahan na. Yung pader. Tool white na, Kuya. Ilang galon pa ba meron tayo, Kuya? Meron pa isang galon sa baba. Okay. Yung mga nagawa ka kahapon nung Sabado. Yung Sabado, ayan. Yung mga window grills, pinipinturahan na rin. Bali si Jamil, papupuntahin natin dito kapag halos natapos na yung mga finishing carpentry. Bali ang design nito, naka wall floated panel siya. Tapos dito may mga 3 layer yata ng shelves yan. 3. 1. Yan, 3. Sakto. Ito yung wall floated panel na gagamitin namin. Ano lang dito? 20 lang? 20 mo lang? Para hindi masyadong sasakop ng space. Tapos yung gap puro 30 cm. 30 cm lang yung gap nila. 30. Kasi mula sa taas. 3 shelves lang. 3 lang. Para meron pa sila mailagay sa ilalim. Tapos ang opening nito, Jo, paano? Pag ganita? Kailangan ko conceal? Concealed. Ilan concealed? 2 lang? 3? 3 layer? Dalawa ito, mabigat ito. Mabigat sa 2, no? Hindi panel ito. May mga 3. Tapos yung mismong magiging handle niya, yung mismong wall floated na, no?
Tapos naikabit na rin pala yung mga edge. Ayan na. Yung half by 2. Yung baratayha kung tawagin din. Yung sa gilid. Bali, mamasilyahan na lang yung ibang part niyan. Tapos i-retouch. Pintura kulay black. Papunta tayo ng hardware ngayon. Bibili muna tayo ng concealed hinges, yung hydraulic. Para doon sa ginagawa ni Master Jojo na pintuan. Doon sa ilalim po ng hagdanan. Yan, okay na tayo rito. Bali 210 po yung pinamili natin. Tatlong hydraulic concealed hinges. Shoutout din nga po pala sa mga tindera rito. Ano ba pangalan ng hardware nyo? Sana Mayor Hardware. Ay, Sana Mayor. Kung ano yung mismong yan, ako yan. Subscribe na rin ha. Sige. Bukas to, mapapanood nyo. Sige. Pagpunta talaga, hindi ko nakita. Ayan na. Meron din tayong dalang polytop tsaka paint thinner dito. Yan na. Ayan, pinakabit kagad natin yung concealed hinges yung sa pintuan. Yung polytop para sa masilya po ng mga finishing carpentry. Okay, bali babalik tayo ng phase 3. Dahil balita ko na-aprobahan daw yung gate pass natin. May pumasok po na taga-opisina. Bali lahat po nung pinaresibo natin kanina sa hardware. Bali papa-deliver na po natin lahat. Yan, after nun break time na tayo. Balik tayo rito. Bali dito tayo nakafocus ngayong araw. Bali sa sa coconut lumbers na 2x3x10, baka magdagdag pa kami ng 30 piraso. Tapos sa 2x2 magdadagdag pa kami ng 10 piraso pa. Tapos sa common nail na D3 at saka D2, yan yung maraming mga gamit dito para sa bracing, tsaka sa mga pamakuan. Bali tig 2 kilo. Itong 12mm natin dito, ang natira dito 28. Sakto lang sana to kung hindi ganun kalaki yung corner. Ang mangyayari na lang ay magdadagdag na lang tayo ng 10 pa. Bali yung setup ng ating single matting para sa ating slab floor, ano po siya, 20 by 20 cm yung gap. Kaya medyo marami po talaga yung mga gamit din. So 28 yung 12mm. Bali konting dagdag na lang po para sa mga bakal. Si Mrs. papunta na sila ng ngayon, ng opisina para magpa-approve ng gate pass. And tas tayo naman, itatawag na po natin yung mga materyales na gagamitin po dito. Ayan, binabana nila yung ibang mga coconut lumber na nandyan sa taas. Pero kung naka-conventional slab to, mas maraming bakal pa yung mga gamit dito. At saka mas maraming panukod ang mga gamit. So bali steel deck naman tayo, kaya konti lang yung yung mga panukod. Tapos to natin. Umpisa na sila rito. Yan, tatlo sila rito ni Kuya Boy, si Adonis at saka si Bilog. Yan, si Kuya Boy yung kanilang steelman. Yan, habang hinihintay natin yung ibang materyales para rito. Possible to baka Wednesday. Kung darating ang steel deck ngayon, baka Wednesday or Thursday magbubuhusan na. Okay, mga karawas, nandito tayo sa bahay. Kakain muna tayo pananghalian. Yan, nagluto nga pala si mama ng ano ba ito? Sinigang. Ito, sinigang. Sinigang na baboy. Maganda rito yung may sili. Yan, kung kinakain ko po itong sili rito. Yan, siling green. Siling green. Tapos meron tayong tuyo. Yan o. Bali itong tuyo na to,
tsaka daing. Galing po to kay Ma'am Tet. Yan, maraming salamat po. Yan, ito yung ulam natin. Tara, kain tayo. Hugas muna tayo ng kamay. Wala silang stock ng ano rito, sabon. Dishwashing liquid na lang muna. Bago tayo kumain. Magkakamay tayo. Mas masarap kasi kumain nakakamay. Malayan po mga karos, kain po tayo. Sinigang na baboy tsaka tuyo. Pero natikman nyo na rin ba yung sinigang na tuyo? Masarap din po yun. Yung nasa recto ko, yun ang laging ulam ko. Sinigang na tuyo. Sarap. Bagay na bagay. Sa mga previous vlog ko na dati, sinasama ko yung tanghalian ko. Ito, hindi ko na masama kasi medyo marami na tayong ginagawa. Pero pag may pagkakataon, sinasama natin. Minsan pa nga, nagluluto pa ako sinasama ko sa vlog. Yeah, shoutout nga pala kay Tano Torres and Christine Torres. Meron po silang bahay sa Deca Homes. Tapos kakatawag lang nila sa akin kanina. Yan, maraming salamat po sa pagtawag. God bless. Ingat po palagi. So paano mga karaos, kain po muna. Chop na sili. Okay, dito na tayo. So ito, ngayon pa lang po yung coconut lumber. Yan na yung 16 na piraso na kulang. Yung pag-follow up ko kanina sa hardware, yan, nakaalis na pala yung truck. Pero yung mga dala nila, hindi sa atin lahat. Saan nyo pa i-deliver yan? Lumi na rin? Ayan, boss. Ha? Ikotin ko yung bungkarisa. Pa-iba-iba yan? Iba-iba may-ari niyan. Ayan na. Oo. Ayan, bali yung coco lumber na diniliver 2x3x10, 16 piraso. Bali may nauna ng 14 dito kanina. At ito na yung pinagamitan nila. Ayan. So yun sa tukod. Tapos yung ano po natin, akala ko tawag ako. Tapos yung steel deck po natin mga karos, ano po siya, kung hindi darating mamayang hapon, baka bukas na lang daw ng umaga. Yan, according to sa pinagbilhan natin. So ayun yung bracing nya. Yan, bracing. Tapos dito may bracing din tayo para hindi po gagalaw. Maraming salamat. Thank you, thank you. Bali, ayun nga, kahit na anong rush natin kanina sa opisina, kung yung sa may problema naman din doon sa hardware, ganun din. Yan, bali, na-delay po tayo rito sa pagpoporma, pero wala namang kaso, mahabol naman nila yan. Gawa ng wala rin naman yung yung steel deck. Hindi rin naman po natin maikakasa, bali bukas yun. Bukas ng umaga. So puro mga panukod muna. Yung update. Tapos dyan po nakapatong yung steel deck natin. Pagkataas na steel deck, forma naman po ng single matting. Sakto na po yan, hanggang dito. Mabubuo na yan.
taas. Bali rito sa 2 meters ang ginawa naming layer ng tukod dito. Bali yun, dalawa. So dalawa yung pinakatukod natin dito. Pero pagdating dito more than 3 meters kasi. Bali ang layer nito 3. So isa, dalawa, 3. Yan para salong-salo po talaga siya. Bali yung pinakagap ng bracing natin dyan isa 80 cm. Ganun din dito. Pagdating doon 60 na lang. Sa dulo 60. Malapit naman na kasi siya dun sa sa biga. Yan, salon-salon na po yan. Dito lang banda sa ilalim, kailangan din tayo mag-bracing dito. Kahit dito na lang banda sa may gitna. Para ito po, kapag bumigat na yung slab natin, ay hindi po siya mababali. Ay hindi siya mabibend. Yan, kaya may bracing yan. Yan, kukontinue pa po yan papunta ron. So ito, okay na to, eskwalado na to. Yung dun banda, kukontinue pa papunta rito sa harapan. Pag sa slab po talaga ang trabaho, asahan nyo na marami po talaga kailangan na materyales. Yan na. Sa mga kahoy pa lang, marami na tayong na-provide dito simula na nag-umpisa tayo. Dito naman tayo sa bagong ginagawa natin project rito. Ayan na yung mga materyales na galing po sa loob. Tapos may mga pinagbaklasan na rin po. Yan, tibag na. Tanggal na. Tapos itong lababo rin. Yan, pati yung ano nito, anilyo nito tatanggalin din po. Yan. Yan, tanggal na. Hindi siya masyadong nakatusok. Madali po tanggalin. Ayan o. Kahit ako po kamay lang, natatanggal na siya. Ayan na. Dapat yan at least 10 cm or ang baon niya. Para baon na baon po. Isahan ba? Ayan, wala na rin yung pintuan dito. Bali ito, papatanggal din po natin yan yung mga tiles. Itong water closet at lavatory. Wala na rin po yung sidings dito. Sa riser. Ayan, tanggal ka agad. Start na po sila magbakas din ng partition dito. Na rin, no? Boy pa? Hilo pa niya. Okay. Demolish. Ilalim. Ayan, dumaan tayo na Metroville. Kinuha natin yung mga gamit dito, welding machine at ibang gamit po ng welder. So gagamitin po ito bukas para dun sa steel deck natin sa project natin sa phase 3. So dito na po tayo mag-outro. So kita-kita na lang po sa next vlog. Siya nga pala yung bibilin po natin na tiles at saka wall floated panel, ipagpapabukas na lang po natin. So nakatutok muna ako dun sa phase 3, yung sa slab extension, para may deliver lahat ng gamit nun. So paano? Next video na lang. Ingat po palagi. Paalam po muna.